po ang inyong patuloy na nakakasama, ang inyong pong lingkod, Liz Cabenavides. At Ronald Ruiz, hanggang mamayang 10 o'clock lamang po tayo ng umaga. At napakarami natin mga natututunan tungkol dito sa ating pinag-uusapan tungkol sa generic drugs. Nalaman po natin na yung palang generic at branded medicine ay magkapareho lamang ng bisa. Ang magandang puntos dito ay magkaiba ang presyo dahil mas mura na dihamak yung generic drug kaysa dun sa branded medicine. Siguro magbigay tayo ng ideya, no? Bigyan natin ng ideya yung mga listeners natin, halimbawa dun sa mga paracetamols. Sa branded na medicine, na paracetamol, dun sa generic, magkano po yan, ma'am? Halimbawa, dun sa generic drug, Yung difference na lang po paracetamol. talaga nila. Halimbawa po sa Biogesic, kasi yan ang kilalang-kilala natin. Pag may mga bumibili sa butika, pabili nga ng Biogesic. Pag sinabi namin 250, 450 na pala po ngayon. Kasi dati 250 yan eh. So, di 450. Kung halimbawa 10 ang bibilhin niya, di magkano na kaagad po yun. So, 45. Eh, kung ang paracetamol lang talaga na generic is nasa 0.65 centavos, so, magkano lang yun sa 10 peraso, di po ba? Ang laking katiperan kung ating anuhin. Eh, pareho naman siyang para sa sakit ng ulo or para Pareho po sa... yung visa, di ba? Pareho siya ng visa, oo. Kahit sa mga anak ko, ginagamit ko mga generic. Meron po ba mga instances na, halimbawa, bumili po ng generic drug sa inyo, tapos bumalik at sinabing, ba't ganun yung nabili kong gamot? May mga side effects So po far, ba so yan far. minsan? Ganon? Anong klase pong... Halimbawa, kahit ano pong produkto, meron na po bang, kahit ano mga generic drug na binili po sa inyong butika, So far, meron na po bang ganung instances? so far, wala pa naman po nagre-reklamo na bakit hindi sila gumagaling. Kasi po, Oo. ang sa generika po, gamot at serbisyo maaasahan dito. Bakit po ganon ang aming ano na sa generika? Kasi po, air condition po lahat ng generika stores. Kahit saan po kayo pumunta na generika stores, lahat po air condition. Maliban sa mababa na ang presyo, air condition pa. Nalagaan. Oo. Kasi po, Pwede po bang magtambay doon ng konti? ay, kasi po ang mga gamot po may mga sensitivity sa light, sa init, sa temperature. O kasi yun nga pong ibang gamot pagka hindi mo na i-ref, pag basta nandiyan lang siya or hindi nalamigan, humihina yung bisa niya. Pag matagal siyang wala sa Kaya pala may yung mga proper store conditions niya. Ay proper storage po. Proper storage po. Kaya pala mayroong mga gamot na, di ba napapansin natin, ma'am, nakalagay doon, ay store in a cool, dry place. Opo. Para hindi po At mawala meron yung ding, visa. sukat ng temperatura, meron ding sukat ng lamig. Kaya minsan may mga nagrereklamo, ay inom ako ng generic, hindi naman nagaling yung aking sakit. Okay. Kasi po, siguro bumili sila dun sa hindi napangalagaan na drugstore, hindi air conditioned. Hindi naman po sa hindi namin, sinisiraan namin yung mga hindi air conditioned. Kasi sa generika po, talagang pinapangalagaan namin yung... That's the proper way po. Yung proper storage ng mga gamot. Akala ko naman, kaya kayo naka-air condition, ma'am, dahil for the convenience of your customer. Hindi pala. Maliban doon, para doon pala sa proper management ng inyong mga gamot. Tama, sir. Okay. Kasi may mga gamot, sir, usually, halos lahat ng mga ordinaryong gamot lang na hindi nire-rep, nakalagay doon, store at temperature not exceeding 30 degrees. Ibig sabihin, kung nasa labas tayo, di ba, ang temperatura natin umaabot ng 31, 32, napakainit, di ba po? So, kung i-expose natin siya sa ganung temperatura, siguro pag binili natin siya after a week, nasa na yung bisa ng gamot. Ganun po yung... Posible pong mabawasan o kaya mawalang bisa ang isang gamot kapag hindi po properly storage. Ganun po. Tama po. Okay. Napapansin natin ngayon, maliban dun sa pag-sulpot ng maraming mga generic drugstores, ay meron ding mga nagtitinda ng mga generic medicines sa bawat mga barangay. Ito pong mga butika sa barangay. Karaniwan mga generic drugs din, generic medicines din yung kanilang mga ibinibenta. Opo. Gaano po katiyak? Kayo po bilang pharmacist, dahil nasabi nga ninyo kanina, it must be properly storage. Alam naman natin sa barangay. Di po ba? Nandyan lamang sa loob ng kanilang barangay. Yun po, para po sa aking pananaw, kailangan po kasi
kung may gamot, kailangan may pharmacist. May Kung may pharmacist. i-dispense na gamot, kailangan may pharmacist. Para po natitingnan din niya yung kalagayan ng gamot. Dapat, kung yun nga, sa proper storage man lang, dapat nasusunod yun. Kung wala po yung pharmacist, syempre, kung hindi naman talaga trained yung nag-handle ng gamot, ang masasabi ko po doon, hindi po ako masyadong tiwala sa ganon. Kasi unang-una na nga po, yung sa init, hindi naman maliban na nga lang kung talagang... Kaya siguro, kung maalala po ninyo, may mga issues noon na sinasabi nila, bakit ganun yung mga nakukuha namin ng mga gamot, yung mga ibinibigay sa mga health centers? Bakit take kami ng take doon sa galing sa kanila? And yet, hindi naman nagbabago yung aming pakiramdam, yung aming sakit, yung lagnat namin, hindi naman bumababa yung temperatura. Posibleng isa ito sa mga dahilan. Posible po. Okay, may karapatan ba ang lahat ng butika na magmungkahi ng alternative medicine tulad po ng branded? Tama po. Meron po. Ayon po sa batas, ito po ay tungkulin ng lahat ng nasa butika na ipaalam sa bumibili ng gamot kung ano ang mga alternatibo na generic counterpart ng isang gamot kung siya ay bumibili. Subalit, nasa pagpapasya pa rin po iyon ng bumibili, ng pasyente, kung ano sa tingin niya ang kaya ng bulsa niya at makakabuti para sa kanya. Okay. Maliban doon sa mababang presyo, Ma'am Tonet, ng mga generic medicines, ano ba po yung ibang mga benefits ng paggamit po ng generic medicines? Yung mga benefits po na paggamit natin ng generic. Unang-una po, benefit nito sa bulsa natin. Hindi masakit sa bulsa. Kung magkasakit man tayo, halimbawa kailanganin natin ng gamot para halimbawa sa antibiotic. Kung dati sinasabi nila mahirap magkasakit, pwede na magkasakit. Pwede na po magkasakit. Sa mura ng generic. Okay. Okay. The question po, excuse po ma'am, what if halimbawa po may mga, kasi po di ba tayong mga tao, iba-iba po yung epekto ng isang gamot sa ating katawan. Halimbawa na lang po, nasanay siya dun sa, halimbawa sa branded medicine, kapag nag-switch ba siya dun sa sinasabi nating generic, magkakaroon ba ito ng side effects sa kanya? Hindi naman natin masasabi yan na pag nag-switch siya dun sa generic, galing siya sa branded, kasi po nangyayari niyan, halimbawa, naumpisahan siya ng bata pa, na binibigyan na siya ng doktor ng mataas na dosage. So, pag nagkasakit siya ng mas mataas na kailangan na dosage, kailangan mas mataas na pataas na po ang dosage. Hindi siya pwedeng bumaba na sa dosage. So, halimbawa, ang binili niyang, for example, nasanay siya ng generic na amoxicillin ni Amoxil, nang binigay po sa kanya, halimbawa, 500 milligrams, tapos nag-generic siya ng 250, hindi po siya talaga magkakaano. Kasi kailangan ko ano po, mas higher family na nung amoxicillin. Kasi naumpisahan na siya ng mataas na dosage, so kailangan mas mataas na. Sabi po ni Kuya Mike D, dito daw po sa Singapore, wala pong over-the-counter pagdating sa gamot. Lahat daw po may reseta from doctor. Kahit lagnat lang daw po dapat medical certificate. At kahit daw po dun sa Singapore, mahirap po magkasakit. Kasi mahal daw po. Kasi kada consult, okay? Wala daw pong gamot nun. Madadalan ka namin ng medicine mula sa generic. Parang ganyan din yung narinig ko nung umattend ako ng Papa, yung sa Japan po yun. Parang yun yung naririnig ko nun na parang gusto nga nila, yung sa Japan, kasi hindi din sa kanila, hindi din sikat sa kanila yung mga OTC, kailangan lagi may reseta sila. So, parang gusto nila, ganun din, yung parang self-medicate ka for a while. Tapos, kung hindi ka gumaling doon, kung mga simpleng lagnat, ganun, bibili ka na lang. Yun yung gusto nila. Pero, parang hindi pa rin ina-allow yun sa kanila. Kasi kailangan, magko-consult ka sa doctor. Kasi parang may insurance naman yata sila doon. May doctor prescription lagi. Opo. Pero dito sa atin, meron namang mga gamot na over-the-counter. Pwedeng bilhin over-the-counter, di ba? Na wala lang kinakailangan prescription. Opo. Okay. Siguro na. Sabi po ni Kuya Mike D,
Buti daw po dito sa Pilipinas, may generic. Yun po bang nais kong tanungin po, ma'am, Ma'am Connie, Ma'am Tonet, yun po bang generic, lahat po ba ng mga generic medicines manufactured locally? Hindi po sila lahat manufactured dito sa atin. Okay. Meron pong mga galing sa ibang bansa na naiibenta dito sa atin ng sa murang halaga. Mura pa rin po. Mura pa rin. Kasi iniisip ko tuloy, dahil sa karaniwan natin ng mga branded medicine ay galing po sa ibang bansa, di po ba? Oho. Po mga national Oo. Pero itong mga manufacturer ng mga generic medicines ay mga local manufacturer. Maliban dun sa mga local manufacturers, local din, I mean, mula sa mga ang mga sangkap nito ay mula sa ating mga local mga available local resources. Aha, ganun nga. Parang yung mga materials, iba-iba po, yung mga raw materials, Yung mga raw materials. iba-iba rin po yung pinagkukuha, yung mga source nila. Hindi po ako Hindi lahat dito. Opo. Opo. Tapos, yung kanina na, yung mga manufacturer po, meron din pong yung mga generic namin sa butika. May mga supplier kami katulad ng sa Sandoz. Kung yung Sandoz naririnig natin, di ba, kilala naman siya. So, yun po yung mga, ilan sa mga nagsusupply sa amin. Bakit po karaniwan ng mga generic medicines, mga tableta lang? Syrup. May mga sila. Meron din mga syrup. Meron din. Meron din pong mga vials, Mga naka-ampules, yun, mga injectables, meron din. Okay. Hindi lang po nakafocus ang generic sa tabletas or sa capsules. Meron I din see. syrup. Siguro dahil sa una sigurong na manufacture mga Opo. tableta, ano po, Aha. kaya karaniwan nakikita natin sa market mga tablets. Okay. Sa inyo po, ma'am, ito kasi yung mga kasama natin ay mula po sa si Ma'am Tonet at saka si Ma'am Connie ay mula po sa generic drugstore. Sa inyo po, maliban dun sa murang gamot na ibinebenta po ninyo, ano po yung mga ibinibigay po ninyo mga Benepisyo po. serbisyo sa mga kababayan po natin? Ang aming pong mga additional services, meron po kaming mga naka-schedule na yung parang generic katok po sa mga ibang lugar-lugar. Pwede po sila halimbawa may isang agency or department, mga offices, Sa mga schools, communities. mga communities, ano po kami dyan, nag-handle kami ng mga generic katok. I see. Seminar? Parang information Para dissemination. information po about sa generic. Oo. Para ma-educate natin yung mga kababayan po natin. And aside from generic talk, nag-hold din po kami ng mga libreng konsulta. Pero by schedule po yun, nilalagay po namin sa store kung meron. Ini-inform namin ang mga pasyente or customer na, ay ma'am, meron po kaming scheduled na sa ganitong araw, sa ganitong buwan. Yun. Meron din po kaming libreng blood pressure monitoring, yung mga atin pong matatanda minsan, kapitbahay doon. Yun, doon po sila nagpapa-BP. Sa mga stores po ninyo, ma'am? Lahat po ng generic stores, naghahandle po meron kami po ng mga ganon. ganyan. Meron din po kaming generic card. Ito po ay yung card na pwedeng ma-avail. Halimbawa, abot kayo ng 300 pesos, ang aming mga customer.